Tapos, may nahiram ako kay mama na 4,000 kanina. Yan naman. Di, mama, meron na. Dinodocument ko kasi baka makalimutan ng nanay kong nagbayad na ako. Ano pa ba? Ano pa naman ako uyan? Pero, ito po yung ating banana. Gagawin ko po lang siyang parang maruya. Ganun. Parang maruya lang po. Kasi, sayang po sayang siya. Ito po, tatansyahin ko lang. Hindi ko na siya i-measure by ano na lang, by mata. Lagyan po natin ng flour, tapos kaunting baking powder. Kaunti lang. Tapos, 1 egg. Nasa inyo po kung you want milk or you want water. Ano lang po to, para ding banana cake, di ba po ang ano, no? Yan. Pinapakulo ko ulit po yung beef natin kasi medyo matigas pa rin yung kanyang matubig po yung ating banana. So, minsan, pag gaganito, gusto ko po kasi pag binight ko siya, banana siya. Banana. Super banana siya. Ayan. Tapos, ang ilalagyan po natin siya ng, meron pa akong rice flour here. Tapos pala nagbukbuk na, no. Konti lang naman kasi ganda po sana combination of cornstarch and may rice flour tayo. Combination ng wheat and cornstarch. Meron naman tayong rice flour, yun po ang ginamit natin. Ganyan lang. Wala pa po yung sugar. Kasi overripe po ang aking banana. The banana talaga is napakatamis. So, titingnan natin ngayon. Gaganituhin natin yung butter. Yan po. Ngayon pala ako magdadagdag ng sugar. And a pinch of salt. Baka makalimutan natin yung pinch of salt. Yan. Very important na may salt din siya para to balance it out. Yung konting salt na yun po, lalo pa siyang nagbibigay siya ng mas masarap na linamnam. Ngayon, dahil ganito na po to, I need water or milk. Pero kung gusto niyo po ng mas malinamnam, you put the milk. Pero ako po, hindi ko na siya lalagyan kasi po ayos na po. Yan, ipa-fry lang natin yan. Ayan po, mainit na. Let's see. Mag-fry tayo ng kaunti. Isa lang muna. Bilis lang po ito maluto. Parang masarap gawing balls, no? Sa Bicol po, nung maliit ako, naalala ko yun. Pag pumupunta po kami sa palengke, yun nga yung naaalala ko po. Ganito, banana ang flavor. Pero, nakaparang, ano po siya parang itlog siya. Itong gusto ko yun, favorite ko. Maruya ba ang tawag sa Bicol? Parang ganun, maruya. Iba din po yung sinapot. Yung sinapot naman, hindi dinudurog yung saging. Ito, ang recipe po nito, parang banana cake. Kaya lang pina-fry siya. Diba po? Ayan, papatikimin natin kay Daddy kung magugustuhan. Kung kulang, dito po natin malalaman kung kulang siya sa sa sugar. Ano lang po to, testing lang. Testing. Grabe po yung absorption ng mantika. Sobra. Yan
Po, testing, testing. Tingnan natin kung how is it. Ang init. Parang it calls for more sugar pa. Sarap siya. Ipapan-bake ko na lang po. Dinagdagan ko po siya ng sugar, tsaka rice flour ulit. Iba ang ating isip. Mahinang-mahinang apoy lang. Tapos tatakpan natin siya. Parang ano lang. Ayan. Hindi ko na. Pwede naman putusan ng i-oven. Kaya lang. Mabilis na lang tayo. Ayan. Mahinang-mahinang apoy. Hiyaan natin siya dyan. Tapos, pagka yan po ay nagbula-bula na yung top, babaliktarin lang natin. Yan, kaysa po sobrang oil, di ba? Yan, yan ang ating solution sa sobrang oil niyan. Pag prinirito natin. Ayan po, na-flip ko na. Kasayaan lang natin yan dyan. Di ba? Di tayo nagmamadali, may hinang apoy lang. Ipi-flip ulit natin. Toink! Diba? Parang pancake lang na malaki. Pag wala po kayong oven, pwede po yan. Flipping again. Oh, diba? Parang in-oven din po, no? Tapos, ayan. Yan, ginanito po kasi yung moisture dyan. Tinanggal natin. Ayan. Mamaya pa nan. Konti-konti pa. Kasi medyo makapal siya. Mamaya. Yung pinakagitna, hindi naluto. Kaya, let's wait for it patiently. Cookies na to. Done. Toink! Toink! Toink, 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 toink. Eto po, gabi na. Busy pa rin ako sa kusina. Katatapos ko lang po ng ating banana maruya. The maruya. Diba, na ginawa na lang natin parang pancake. Parang pinan-oven na lang natin. Parang pinan. Basta ganun po. Niluto natin siya sa kawali. Dahil natakot ako sa mantika. Pero masarap po talaga yung naka-fry, ano. Yung tinaste test ko po, Miami. Kaya lang natakot ako sa mantika. Kaya gano'n na lang po ginawa ko. Nakakatakot ang mantika kasi sa maruya. Nagsisip in talaga yung mantika. Ayan. Ito po gagawin nga natin siyang, Mami. Ayan. Kung nanonood po kayo kay Timmy's Planet, kay Kainaman in Canada, nare-realize niyo po siguro na talagang iisa lang ang pinanggalingan ng tatlong ito. Dahil ang mga luto'y pare-pareho. Mustasa, mahilig sa radish, mustasa. Siyempre ang ating ina ay ganun po kami pinalaki sa mga ganyang gulay. Mas mahilig sa greens na gulay. Si mama po, pag hindi green ang gulay, hindi yung gulay sa kanya. Diba? Ang gulay po sa kanya, yung mga kulay green, diba? Dahon na green. O, yan ang sasabihin niya gulay. O, anong gulay natin? O, diba po? Ito, sabi ko nga sa inyo, hindi ako nakabili ng saumpin, hindi ako nakapunta. Ito po, tinatanggal ko yan. Medyo binablanch ko siya kasi nga, medyo sagana siya sa nalalasahan ko ang liha ba yun? Basta yun po. Ayan, ito po ay waiting na lang tayo. Hindi pa naman po siguro gutom ang ating bebe. Na ahem-ahem na. Titingnan ko po baka binabanata na ang maruya ko Nakakain na po ako eh. Ay, hindi. Good boy ka. Hindi mo kinakain ng maruya Hindi ko napansin to. Ayan no, nabawasan na. Ikaw nagbawas no. Hindi ako. Hindi ko alam yan. Nandiyan yan.
Oh, wag ka nang kumain. Mag-dinner na. Nakita, kaya pa ito dito? Oo, busy ka eh. Masarap. Yum-yum? Ako, minutela. Oo nga. Dapat sana lalagyan ko na eh. Ha? Dapat nilagyan ko na eh. Huwag na, huwag na lalagay mo. Pag ikaw talagang madami-dami, mucho-mucho, no? Wawash na natin kasi baka mag-overcook po ang ating noodles. Ang hina ng tubig namin. Egay! Pahinging tubig! Egay! Egay, I love you, Egay! Pahinging tubig, Egay! Ma-overcook to, Egay! Eto po, let's fish out the eggs. Fish out. Egg out. Oh, di ba? Pag po kasi huhulihin mong ganito, sabi mo fish out. Eh di egg out. Egg it out na, the egg. Oh. Yan. Yan. Oh, where's the other one? Nawawala. Tag-iisa po kami niyan. Bukas po bibili kami ng 1 tray kasi naliliitan po ako dyan eh. Ang binibili ko yung the biggest one. Kasi in a matter of 20 cents na lang po eh. 'Di ba? In a matter of 20 pesos. Yung ano na, pinakamalaki na. Yum. Tapos ito po, 'di ba pinakuluan ko po siya ng kaunti. Tapos hinugasan ko po siyang mawala talaga yung init. Ngayon, pag kinain nyo po yan ng kaunti, chewy pa rin siya. Hindi siya yung lapsak. Tapos, ilalagay na lang po natin yan sa sabaw. Dito. Kukuha ka ng noodles mo, tapos ikain ka na. Ganun po ang gagawin namin. Para hindi naman magsagi to. Hindi din pa masarap yung saging-sagi, di ba po? May kagat talaga. May chewiness yung ating noodles. Yum. My gosh, wait. Kailangan na natin itong i-ano. Nahirapan tayong, tingnan niyo po, hina ng water. Yan mo na po. Sabi ko nga, wala pong perfect na life, di ba? Ito na ang pinaka-perfectong buhay natin. Huwag na tayong umasa pa ng mas may perfect pa din eh. Diba? Yung araw-araw na kumakain ka ng hindi lang isa, dalawa, tatlong ulam, diba? Saan ka? Nakakapagod lang po, sa totoo lang. Minsan po nakwento ko. Minsan gusto ko din lang yung isang ulam. Tapos, pero pag ganyan po kasi dalawa, tatlo, you have to prepare 2-3 dish. Tapos pag kayong mahina naman sa leftover, diba? It's okay. Huwag tayo magreklamo. Yan po, kain tayo. Gabihan po namin ay mami. Beef mami. Dinner. Yum ba, daddy? Yummy. Masarap. Masarap ba, mama? Oo. Kailangan ko matapos agad kasi may dessert. Yung dessert na. Bilis daw, bilis kasi may dessert. Kalimutan ko anuhin yung papaya. I've been busy talaga ngayon today. Today, sobrang busy ngayon ng mama. Oo naman, sila lahat eh. Nag-ano kasi ako sa labas. Naglinis ako ng... O, napagod naman daw siya. Ikaw naman. Ikaw, di ba sabi mo pagod ka? Sabi ko, wag masyadong magpakapagod. Pag inaako ko ang pagluluto, kung ano-ano naman ang nakikita, gawa ng gawa pa rin, edi wala din. Bukas ikaw na magluto. Una lang mas masarap kumain ng hindi muluto. Good morning! Ayan po. Papacheck up po namin si Bella. Medyo matamlay po siya. Tapos, gusto niya po, hand feeding. Hindi po to ganito eh. Matakaw po to eh. Good morning! Kanina po galing kami ng
bayan kasi nga po, 'di ba, may sakit si Bella. Punta ulit kami kay Doc Marie Chris. Ayan, naiwan po si Mama dito. Hindi po nag-reply si Doc. Usually po kasi may Sunday siya. Hindi siya nag-reply. Pumunta na rin kami ni Daddy. Wala po talaga siya. Hindi siya nag-reply. Siguro family day kasi. Pero dati po kasi talagang may Sunday siya. Ayan po. Pumunta na rin kami. Bumili na kami ng mga pagkain ng mga pets. Tapos, dumaan kami sa nagpagasolina. Dumaan kami sa drugstore. Tapos, ito po bumili din kami ng eggs. Tapos, may nahiram ako kay Mama na 4,000 kanina. Hindi. Mama, meron na, nakapag ano na. Ito, binabalik ko na sa kanya ulit. Sabi ko, hihiramin ko lang kasi mauna kami kay Doc Marie Chris. Bago kami pupunta ng bangko, ng ATM, yun. Dinodocument ko kasi baka makalimutan ng nanay kong nagbayad na ako. Pero yung 6,000 hanggang ngayon, di ko pa rin daw binigay sa kanya. Binalik niya daw yun sa amin. Yun totoo. Nakalimutan mo pa rin? Ano, binigay namin sa'yo o binigay mo ulit sa amin? Binigay na sa akin. Nagbabago na ang tugtog ni inay. Ano, okay na tayo? Okay. Ito po. Ito ng aming ulam. Yan. Sorry po Ayan. Bangos yan. Tapos may chicken feet kaming mag-ina. Kay Roberto to. Tapos nakalimutan ko yung atay ng dog. Ito po yung food nila, oh. Ito. Kasi, yung mga mingming, ilang klase pong pagkain yan, pinagmimix-mix ko siya. Kasi ang sisela. Tapos yung dog, ito lang po, papatry ko siya. Diba? Ba't ganun ang mga dogs ko? Bakit ganyan? Inggit na inggit po ako sa sa mga nagpepet na bigyan lang ng pagkain, ayos na. Ba't ako kailangan pag susubo-subuan ko pa? Pag nakita ko pong hindi na, pag nakita ko pong hindi nagagalaw yung food, hindi susubo-subuan ko. Ngayon po si Bella gusto niya hand feed siya. Pag hindi mo po sinubo, hindi kakainin. Ano ma? May sakit daw po. Matanda na, no? Ano ko? Naka-stress ba? Siyempre, ma. Parang feeling ko may mawawala na naman sa akin. Magiging pessimist po ako pagdating sa mga sakit-sakit. Mapatao, mapaano. Kasi siyempre, pag nakaranas ka na ng death, parang nakakaano po, di ba? Parang ang isip mo bumubuo ng storya mag-isa. Ang tawag doon, overthinking. Di ba? Hindi po yun nawawala, hindi naiiwasan. Kaya pag nagaganon kayo, have to pray lang talaga. Tandaan na talaga ang wala ka nang magagawa. Oo. Ang importante, naging masaya naman sa atin, no, ma? Wala ka nang magagawa kung tandaan na talaga. Dami ko pong mga binasa about yung sa dog na ganyan ang case. Kasi mahal natin siya. Sobrang pagmamahal ko din. Yung mga scar nga dito namin, sa karamihang kamot-kamot namin, galing sa kanya yun. Kasi pag kumakain na kalabit ng kalabit. Nakakamiss din po. Ngayon mo lang nangangalabit. Siya po magaling mga labit eh. Pag gumaling si Bella, magkikis yun sa ito. Si Vicky. Sabi mo kay Vicky, thank you. Pero sabi mo pahingi ulit. Oo. Ayan po, oh. Pumunti siya sa akin kanina. Galing po diba kami sa bayan for the vet nga. Wala si Doc. Tapos, pagdating ko, binigyan ko siya ng, gusto mo pa be? Binigyan ko po siya ng water. Ayaw niya, siniringe ko po yung water kay Bella. Tapos, naging busy na po ako sa kusina kasi prepare ko yung pagkain nila, inayos ko po yung mga cat food, pinakain ko yung 2 mingming.
Tapos bigla pong sumulpot na Bella doon, no? Nagganon-ganon sa akin. Kasi kahapon po talagang hindi niya ako pinuntahan ng kusina. Tapos ginawa ko po, hinugasan ko yung beef na laman. Hinugasan ko siya, no? Tapos binigay ko sa kanya, kumain. Eh di naghugas pa ako ng ilapang mga peraso. Kasi hindi siya pwede nang may salt, di ba? Ayun, kinain po na. Yum, yum. Gusto pa, be? Gusto pa? Ay, just love you. Ano po siguro, bumaba yung, wala nang dugo yung ano niya, yung ihi. Baka po bumaba yung red blood cell. Kasi syempre, di ba? Ngayon po, kahapon, ang ginawa ko, pinakain ko sa kanya, puro full of iron. Atay, tapos, binigyan ko siya ng malunggay, binigyan ko siya ng talbos ng kamote. Yun naman ang maganda sa kanya, kumakain siya ng greens. Kaya lang talagang kahapon, parang wala po yung appetite niya. Tsaka parang mahina yung legs niya. Kasi nga, parang mahina, di ba, kumain. Gusto ko lang sa kanya kasi talagang pagka may appetite siya, may appetite. Mataba po yan eh. Nabe? I love you. I love you. Kaya tingnan niyo po ang aming Sunday's best. Sorry. Ganyan lang po. Kasi yung isa ayaw pa kumain, no? Busog pa daw po siya. Ayan. Sa'yo na yung ulo. Kasi sabi ni Tita Asun, alam mo, sabi ko, Tita, mahirap ba kainin yung buntot? Sabi niya, hindi. Paborito niya daw ang buntot. Masarap daw ang buntot, sabi niya. Sabi ko, sige nga, ako nga ang magbubuntot ngayon. Tingnan. Kumakain naman po ako ng buntot, pero hindi ko, sabi niya kasi, masarap daw yung buntot, sabi niya. Lalo na daw yung ditong part na to. Mataba kasi yan daw yan. Sabi ni Tita Ason, alam niya naman po, idol ko yun. Idol Ason. A dog's love is unconditional, and that's something we can all learn from. Dogs make everything better. Life is short, but the love of a dog lasts forever. A dog's love is the best kind of love. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell, and share. Maraming